mga riders sa naghahanap po ng Suzuki Access 125 Ride Connect Edition, available na po dito sa Unimar Santa Cruz. Ito po si Sir Hornard, ang branch manager. Okay, kita nyo siya pa ang nag-a-assist sa atin. No? So, diba? Panlalaki ang kulay. Yan, matte blue. Thank you, sir. Thank you, sir. Mas premium pala tignan itong Ride Connect Edition ng Suzuki Access 125. Oh. Although pareho lang naman sila ng design at syempre pag sinabing premium, sigurado mas mataas po ang presyo niya kaysa dun sa standard. Dito po sa Ride Connect Edition ng Suzuki Access 125, ang cash price po niya, dito po to sa Unimar, Santa Cruz, Laguna. Ngayong December 10, 2025. 94,400 pesos. Sa down payment po, 5,900. Sa 12 months, 9,983. Sa 24 months po, 6,244. And then sa 36 months po, 4,997 monthly. Check natin yung kanyang pairings ha. O, di ba? Metal pa rin to. May part din naman po na plastic syempre. Hindi naman siya purong metal. Sa lighting system, wala namang nabago. Ganun pa rin po. LED, dito po sa headlight. Ayan, tapos naka-chrome po yung kanyang garnish dito sa harap. And then syempre yung kanya pong emblem na S na Suzuki DRL nandito sa gitna. At ganoon pa rin po, bulb pa rin yung kanya pong turning signals. And then sa side profile, napansin ko meron siya reflector magkabila. For sure sa riding comfort panalo itong si Suzuki Access kasi napansin ko po mataas yung pwesto ng kanyang handlebar. And then dito po sa tail light, check natin ha. Ayun, ganun pa rin po, combine po siya ng LED at bulb sa turning signals. So yun nga po, yung stoplight tail light niya ay LED na. Para sa akin mga riders, mas malinis po talaga tignan ng motorsiklo natin kapag ito lang, sticker lang ilalagay, wala ng decals, diba? Ayan sa side profile, naka-emboss po at chrome yung kanya pong model name na Access. 90 by 90 by 12 ang size po ng front tire, Maxxis na tubeless. And then size 12 din po ang kanyang mag wheels na glossy black, wala pong decals. And then single disc na meron pong single piston caliper. And then telescopic fork na front suspension. So kapareho din po siya ng Bergman pagdating sa sukat ng wheel dito sa rear tire. Ayan, 10 inches lang po. And then 90 by 100 by 10 naman po ang kanyang rear tire size. Drum naman po sa rear brake. Single-sided shock na non-adjustable. Meron pa rin po siyang kickstart. And then may kill switch sensor po yung kanyang side stand. And then aluminum na footrest. Triangle din po ang kanyang muffler. Medyo maigsi lang. And then metal na naka-chrome po yung kanyang heat guard. At dito po sa elbow may heat guard din siya na kulay black, metal din po yan. At nasa 650 ml lang po ang kanyang engine oil capacity. At 50 ml lang po sa gear oil capacity. And then napansin ko maikli lang yung tire hugger, di ba?
Okay lang kasi ang lapad po ng kanyang rear fender, oh. Kaya hindi na tayo matatalsikan ng putik dito kahit malakas na ulan. And then sa engine specs, 4-stroke, single cylinder, air-cooled sa cooling system, 2-valve, single overhead cam, fuel injected, 125cc displacement. And then Suzuki Eco Performance po ang kanyang engine. And then sa grab bar, mataas din po siya. At quality rin at premium yung kanyang seat cover na ginamit, oh. Makapal, parang leather na rin at hindi siya madulas, oh, gaspang. Then yan, malambot yung kanyang foam. Yun lang sa shape, ha, sana medyo kinortihan pa ng konti, di ba? Para sa mga hindi katangkaran. Okay, ganun pa rin po yung kanyang U-Box. Meron po itong 24.4 liters na under seat storage capacity. So kita nyo, nakapag-fit siya ng isang helmet. So ito po yung previous na helmet ng Suzuki. Check natin, ha. Ibaba lang natin yung kanyang mga magagandang side mirror. Ayan. Stainless na bilog. Classic looking. So dito po, ayan, meron siyang divider, oh, para sa ating mga documents. Then meron din pwesto yung basic tools. Ayan. Bali, quarter pace po pala itong previous nila. Sir, paano nga po? Ayan, si Sir Honor Noble yung mag-a-assist sa atin. So ayan, kita nyo yung kulay, oh. Ganun din yung sa standard version nila. Meron naman siyang tatak ng Suzuki. So customized na po ito. Para talaga exclusive sa Suzuki Access. Ayan, kulay brown yung kanyang foam sa loob. Ayun, ayun na pala. Ayan, ito na, nabuksan na. Bali, meron po itong 5.3 liters na fuel tank capacity. At sa fuel consumption po, matipid. 57.3 kilometers per 1 liter. Ayan, kita nyo. Di ka natatayo pag magpapakarga. Pero siyempre, titignan nyo rin. Baka di sila kikarga, ano? So, maswerte po tayo mga ka-riders. At napansin ko kanina, nag-install ng battery si Sir Honard. So, ayan, check natin yung kanyang TFT display. So, ito nga po yung Ride Connect Edition. So pwede natin i-connect ang ating smartphone dito po sa ating motorsiklo. Ayan, check natin, ha. Diba? Napaka-premium talaga ng layout niya, oh. Okay, wala nga lang pong gas kaya hindi natin may start. Okay, dito po naka-display yung kanya pong trip meter. And then speedometer syempre sa gitna. Meron din po siyang clock. And then yung gasoline indicator. Then meron po siyang dalawang soft touch na button dito sa side. So maliit lang siya mga ka-riders, siguro mga 3x4 inches yung kanyang size. Quality talaga kapag naka-TFT display na ang ating panel. Mabilis mabasa and then malinaw, lalo't colored na. Nakita nyo nagpalit ng kulay yung kanyang LCD. And then kung mayroon tayong tawag or text na minomonitor, makikita natin sa ating TFT display. And then check natin yung kanyang headlight, ha. Nung inon po natin yung engine, nakita nyo, nakabukas na kaagad yung kanyang low beam sign. Ang lakas ng liwanag niya, di ba? Pero maganda, meron siyang parang hood dito, eh. Hindi siya nakakasilaw talaga. Then, yung DRL po ito sa gitna. And then i-check natin yung kanyang turning signals, ha. Or yung munang high beam, low beam sign. Ayun. Kasama na sila pero nasa gitna yung pwesto po ng high beam. And then kapag passing light po, ayan, press lang natin to. Ayan, nasa gitna din yung mag-dibling. And then sa turning signals naman po, ayan, dito po sa left turn, ayan, kitang-kita kasi nasa gitna siya, eh. Then try natin naman yung hazard lamp. Okay. And then pag pepreno, ayan, nasa gitna po yung stoplight. Ayan, kita niyo yung 5 LED. Oh. Ayan, lakas ng horn. Then ganoon pa rin naman yung pwesto ng kanyang mga switches and button. Dito po sa left, ayan, high beam, low beam sign kasama passing light, turning signals, horn, and then electric starter, push button. Nandito po sa taas yung kanyang kill switch. And then hazard lamp switch. And sa ignition system, syempre manual pa rin po siya. Ayan, meron siyang dalawang susi na quality rin naman. At andito po yung kanyang shutter key lock. Nasa gitna po ang utility hook. At may extra pa po ditong utility hook na may lock. Then foldable pa siya.
Dalawang pocket na malalim. Then meron din po siyang charging port na USB type ready. Dito sa medyo taas. Solo lang. Then malapad po yung kanyang floorboard mga ka-riders. So, ang maganda ho dyan, wala po dito ang pwesto ng battery. So ito, tingin ko kahit wala ng mating to, okay na. Magaspang na siya, kakapit na sa ating sapatos. Andito po ang pwesto ng battery sa gitna. Ayan, sa ilalim ng headlight. Wala naman po na bago sa performance. Meron po itong maximum power na 8.3 horsepower at 6,500 RPM and 10.2 Nm of torque at 5,000 RPM. Sa curb weight, nasa 106 kilos at nasa 160 mm po sa ground clearance at 770 mm sa seat height. Check lang natin kung same lang din po yung riding comfort dito sa Ride Connect. Yun lang medyo malapad po kasi yung kanyang upuan, no? Natitiyad tayo. Pwedeng bawasan yung foam ng upuan or magpalit tayo ng medyo manipis kasi kung tayo po ay hindi katanggaran, tingin ko medyo hirap tayo kasi sa akin nga 5'8", medyo tiyad na, pero all in all naman komportable naman at hindi naman tayo pasubsob at mataas po yung kanyang handlebar. Okay, ang lapad talaga ng kanyang floorboard, oh. Kahit wala siyang extension, okay lang kasi mahaba naman. At ang laki pa ng clearance, kahit may pocket siya, hindi nakakaabala, di ba? Sa turning radius, saktuhan naman kahit meron siyang bar end. So dito sa kabila, ganun din. And then, sa rear brake, ayan. And then meron po siyang park brake lock mga riders, so pwede yung gamitin. And then, dito naman sa front brake, and this, malakas ang kapit, oh. And then yung kanya pong shock, okay, mas komportable po ako dito. Hindi naman siya ganun kalambot, pero responsive naman siya. May tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arakada tungo sa mga pangarap mo't makamit ang mithiin mo. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kahit saan ika'y dadalhin, marating lang ang iyong tatahakin. Unemar, una ka dito. Unemar, dito ay sigurado, di kalidad at bilis, walang kaparis. Swabe ang biyahe mo sa Unemar, tiwala ka dito. Kay tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arangkada. Para sa mga kababayan natin dito sa Santa Cruz na naghahanap po ng Suzuki Access 125 na Ride Connect Edition, available na po dito sa Neymar Santa Cruz. Pasyal lang po kayo o pwede niyo po munang i-message sila o i-visit yung kanila pong Facebook account na Neymar Santa Cruz. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Unemar, una ka dito. Unemar, dito ay sigurado, di kalidad at bilis, walang kaparis. Swabe ang biyahe mo sa Unemar, tiwala ka dito, masasabi ko sa'yo. Hatid mapabilis sa bawat biyahe mo, hindi pa uhuli nangunguna sa galing. Basta Unemar, nag-iisa at walang katulad. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kahit saan ika'y dadalhin, marating lang ang iyong tatahakin.